Payo po ng mga eksperto, the best time to start saving is now. Mahalaga po ang pag-iipon dahil hindi natin masasabi kung kailan tayo bigla mangangailangan ng pera, lalo na kung malaki ang halaga. Tama ka dyan, Audrey. At bukod po dyan, ay makakatulong din po daw ito sa ating financial security. At syempre sa ating peace of mind. Kaya kaugnay niyan, makakasama po natin ngayong umaga live dito sa Rise and Shine Pilipinas, si Ms. Orange Galsi. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Orange. Morning. Hello, magandang umaga. It's great to meet you, Diane and Audrey. Maraming salamat. Ganda ng pangalan ni Ma'am, no? Orange. Bagay sa kanyang inuupuan na couch. Anyway, ma'am, well, sa daming mga may marketplace na ngayon, ang daming pagkakagastosan, mayroong mga iba't ibang mga shopping app. Gaano kahalaga na huwag mo muna itong gastusin at ipunin mo ito para magamit mo in the future? I think tama talaga yung sinabi mo na ang sabi nga nila dyan, ay ang difference between yung immediate gratification at delayed gratification. Ang gusto talaga natin ng mga kabataan, mga young people, magkaroon sila ng freedom na magawa nila yung gusto nila, no? To be able to have what they want, no? Pero one of the things that will make them na maging empowered talaga na makuha nila yung gusto nila is magkakaroon lang ng disiplinang magtabi ng portion ng kanilang income para sa mga bagay na pwedeng mangyari sa future. No? So, at para din sa mas malaking goals. You know, when you go online shopping, those are mga short-term goals. Gusto ko ng magandang damit, gusto ko ng magandang gamit, no? At gustong-gusto ko din yan. And then meron din kasing long-term goals. And I'm sure a lot of you young people, marami din silang long-term goals. And gusto din natin na, make sure yung mga gusto mong marating sa future, hindi mo rin mamimiss. Okay. Speaking of young people, bakit ba mahalaga na at an early age ay magsimula ka ng mag-ipon at pagplanuhan mo yung future mo pagdating sa usapin ng financial? Siguro magandang ma-share natin sa ating, I guess, next new generation is ang ang pag-ipon or ang savings para yung money tree. The earlier you start, na mas maraming oras din mag-grow yung pera mo. No, so, so yung pagtatabi ng pera ng maaga, kahit maliit lang sa umpisa, so kunyari bagong trabaho pa lang, mas maliit lang din ang salary, makakapagtabi na ng konti, no, mas marami din siyang panahon para lumaki. At the same time, para sa atin kasi dalawa yan, no, pag-iipon ng emergency fund at isa din sa tool na para makapag-grow ka ng fund is insurance. And it is always cheaper, mas mura bumili ng insurance when you're young. So I think it's a combination of that. It's also mas less expensive mag-umpisa ng bata at mas marami kang oras. Minsan kasi napapasambit kapag medyo maedad-edad ka na, sana pala matagal ko na itong ginawa, no? Ganyan ang mga minsan nababanggit natin. Pero ma'am, ano po ba yung mga financial goals na dapat isaalang-alang na pag-ipunan ng mga kabataan? I guess siguro, kasama na rin yun sa mga na-experience din natin nung kabataan natin. No? Ang gusto natin meron tayong pang emergency fund. No? Ang gusto natin is kapag may mga bills tayo na kailangan natin is nababayaran natin. At kapag meron din tayong gustong pag-ipunan, kunyari may first condo unit, no? May first car, no? Or kunyari first time kong mag-travel, no, abroad, gusto natin na may panggagalingan tayo na funds. And there are so many, the more you save, siguro the earlier mag-save, mas malaki yung chance na ma-achieve niya yung mga plans na yun. How early ba yung sinasabi mo, Ma'am Orange? Saka, minsan kasi yung mga tao, hindi mo masisisi living paycheck to paycheck. Kumbaga yung kanilang sahod, sakto lang talaga sa kanilang expenses. Yung iba nga sadly mayroong pang utang. Ano yung ma-advise mo sa kanila, how young, at what age na kailangan na mag-ipon, at paano nila i-manage yung expenses kung talagang gipit na gipit? Totoo talaga yan. So, ang importante talaga is, pag-start ng young, una-una, maganda rin talagang merong, nung young ako talaga, meron akong mentor na palagi niya akong nire-remind, magtabi ka ng amount na to, minsan talaga, kailangan mo ng somebody who will remind you na magtabi ka. Mentor, and so, bago pa lang akong magtrabaho, ako, ang isa sa mga naging advantage, siguro, bata pa lang ako, 20 years old, nag-join ako sa financial services. So, naging aware ako very early. The age of 20. Mag-umpisa, no? So, first salary pa lang, magtabi na ng konti. No? Minsan parang maliit na bagay lang siya,
Pero hindi lang kasi siya tungkol sa amount, tungkol siya sa habit. Sa discipline. Yes, Okay. discipline is the word. So yung pag-umpisa ng habit, even if maliit pa lang, 10%, 5%, pero na-implant ko na sa mind ko para to sa magandang future. At hindi lang yung seryoso palagi future, yung ma-enjoy ko to in the future. Okay, eto po sa mga nanonood ng mga kabataan ngayon, example na lang yung daughter ko, 21 years old. Okay. Yan. Anong ma-advise niyo po sa kanila, no? Para maging ready sila financially in the future at makapag-ipon? Ang maganda ngayon, there are so many mga tools ba that allow you to track yung daily mo na activities. I think one of the most important things is to know saan ba pumupunta ang income ko. So yung simpleng habit of tracking, where do I put anong pag ginagastusan ko na non-negotiable ba? No, so kunyari pagkain, rent, and all of these things, na-track ko siya. These are my needs, no? Non-negotiable. At titignan ko rin anong ginagastos ko naman sa akin, mga wants, mga shopping, mga extra gimmick, no? And then see kung where do I stand. So, there are ways to find out, nasan ba ako? Balansyado ba ako? And then from there, pwede ka na ngayon mag-adjust mag-decision. I think that is the first thing na kailangan gawin. Where does my money go today? And anong gusto kong baguhin? Pag medyo kulang ako, kailangan ko bang pag-isipan ng other sources of income para mabawi ko yung gusto kong goal na ma-achieve. Kumbaga, multiple streams of income, Kasi yung iba, ang ginagawa naman, bawasan yung gastos. Pero yung iba, ang kanilang ginagawa, dagdagan ko na lang yung kinikita ko kaysa bawasan yung gastos. Mahirap kasi yun. Naiintindihan natin yun. Siyempre, may mga obligations, tumutulong din tayo sa pamilya natin. So, ang importante is first, awareness. Ano ba ang habits ko ngayon? Paano ko siya improve? Alright, maraming salamat po, Ma'am Orange, sa paggabay po sa amin patungkol po sa kahalagahan ng early savings. So the earlier you start, the better, sabi nga kanina. Yes, that's true. Well, maraming salamat Thank you, po ma'am. sa inyo pong mga advice sa amin.